Ikalawang kabanata. Ang lihim ng kaligtasan. Maaaring ang bawat isa sa inyo ay magsasabi sa inyong sarili, ako'y sumasampalataya, ako'y maliligtas. Nagsasabi siya ng katotohanan kung sa kanyang paniniwala ay isasama niya ang mabuting gawa. Tunay nga ang paniniwala kung ito ay hindi itinatanggi ng gawa ang kanyang mga sinasabing paniniwala. Kung kaya nga sinabi ni Apostol Pablo patungkol sa mga bulang mananampalataya, ang sabi nila ay kilala nila ang Diyos. Ngunit ito'y pinabubulaanan ng kanilang mga gawa. Sila ay kasuklam-suklam at suwail at di nararapat sa anumang mabuting gawain. Yan po ay matatagpuan natin sa Timoteo 1:16. At dahil rin dito ay sinabi ni Juan, ang nagsasabing nakikilala ko siya, ngunit sumusuway naman sa kanyang mga utos ay sinungaling at wala sa kanya ang katotohanan. 1 John 2:4. Ang mga nasaad ay ayon kay Gregorio na Dakila o Gregory the Great. Pinagiging banal sa pamamagitan ng pananampalataya at biyaya. Ang teolohiyang orthodox ay hindi masyadong binibigyang diin ang negatibong aspeto ng pagiging ligtas mula sa kay Satanas, kundi ang positibong aspeto ng pagiging ligtas dahil sa pagpapaging banal. Paglago tungo sa wangis ng Diyos. Pagsunod sa mga halimbawa ni Kristo na sa Grego ang tawag ay theosis. Ito isang pamamaraan na naging posible bunga ng biyaya at pinag-aalab ng pananampalataya. Nagsimula ito sa buhay na ito at nagpapatuloy hanggang sa ating huling hininga dito sa lupa. Tayo ay naligtas dahil sa biyaya at sa pamamagitan ng pananampalataya. Ayon kay San Crisostomo, si Jesus ang araw ng katarungan ay sumikat. Ang sinag na espiritual na araw na ito ay kumalat sa lahat ng dako. At tunay nga na ang ilan ay tumanggap ng mas kakaunting biyaya at ang ilan ay higit. Hindi dahil sa ito'y gawa ng biyaya, kundi dahil sa ating naging pagtanggap dito ang naging sukatan. Kung paanong ang araw ay nagbibigay liwanag sa buong kalawakan at ang sinag nito ay kikinang ay iisa, subalit hindi ito nagbibigay ng pare-parehong liwanag sa buong digdig. Sa ilang bahagi ay mayroong kahanghangang at matingkad na liwanag. At sa ilan naman ay may mas kakaunting liwanag. Ang bahay na ito ay may kakaunting liwanag ng araw at ito namang isa ay may mas higit na liwanag. Hindi ito dahil sa ang araw ay nagbibigay ng higit na liwanag sa mga bukas na bintanang inilagay ng mga gumawa ng bahay. Kung kaya mas marami itong silid na napapasukan at nabibigyang liwanag. At sapagkat ang ating mga isip at layunin ang bintana ng ating kaluluwa, kapag wagas mong binuksan ang iyong puso, ikaw'y tatanggap ng higit, umaapaw, na banal na kaloob. Kung iyong paliliitin ang bintana ng iyong kaluluwa, ikaw'y tatanggap ng mas kakaunting biyaya. Buksan mo ng wagas ang iyong puso at kaluluwa para sa ating Diyos.
upang ang kanyang kaningningan ay pumasok sa iyo. Ang paraan ng kaligtasan ay pagtutulungan. Ito ay magkasamang pagkilos ng tao at ng Diyos na magkakasabay na nakalipas, kasalukuyan at hinaharap bilang mga Kristiyanong Orthodox ay sinasabi nating ako ay iniligtas nang si Hesukristo ay mamatay sa krus upang tubusin ako mula sa aking mga kasalanan. Ayon sa Hebreo 10:10, ginawa niyang posible ang aking kaligtasan. Bago ito, ang tanging daan tungo sa langit ay ang pagiging walang dungis na pagsunod sa kautusan. Isang hindi magagawang bagay. Ang pagbabayad ng Panginoon sa kabayaran ng ating kasalanan ay hindi dapat bigyang kahulugan na siya ay nagbigay ng kabayaran sa kung sino man, kundi bilang isang tagapagligtas na tumanggap ng napakabigat na parusa sa maling nagawa ng iba. Nang siya ay nagkatawang tao, ipinasakop ng anak ng Diyos ang kanyang sarili sa kamatayan na nakuha ng tao bunga sa kasalanan. Subalit si Kristo ay walang sala, kung kaya ang kamatayan ay hindi siya nasakop. Gayon din naman, sa ilalim ng kasunduan sa dugo, ang kamatayan ay hindi maaaring masakop ang sinuman na nakikipag-isa kay Kristo sa pamamagitan ng binyag at banal na komunyon bilang bahagi ng buhay pananampalataya. Ako ay ligtas sapagkat aking nalalaman ang mga lihim na ibinahagi ni Kristo ayon niyan kay Mateo 13:35 at Ephesians, sulat ni San Pablo Apostol sa mga taga-Efeso, Kapitulo 3, versikulo 8 hanggang 12. Na ang daan tungo sa kaharian ay sa pamamagitan niya, ang anak ng Diyos, ang tagapagligtas ng lahat ng humahanap sa Kanya. Subalit halimbawa, kung ako'y nag-aaral ng asignatura ng matematika, ako hindi papayagan ng guro na basta ko lamang sabihin na alam ko na mga prinsipyo ng siyensang ito at makakakuha na ako ng pasadong marka. Ako'y bibigyan muna ng pagsusulit. Bilang kahalintulad, ang paniniwalang sinasabi ay hindi tunay na pananampalataya. Maliban na ito'y nasubok na bilang bahagi ng buhay. Kung kaya sa kabuuan ng katotohanan ay ating sinasabi na ako ay inililigtas, nagpapatuloy sa kasalukuyan. Hebreo 10:14. Sapagkat kinakailangan ipakita ko ang aking paniniwala na si Kristo ang Mesiyas, sa paraang itinakda ng Diyos sa pamamagitan ng aking masikap na pagtupad sa Kanya, sa pamamagitan ng pagsunod, ang walang dungis na buhay ng ating Panginoon ang halimbawang sinusunod. Ito ay isang pamamaraan tulad ng isinulat ni San Pablo. Kinakailangan na tayo magpatuloy upang maging ganap. Tayo palaging nagiging kung ano tayo dapat sa pamamagitan ng pananampalataya at ng binyag. Bahagi ng katawan ni Kristo. Ang kakayahang ito ay likas sa atin bilang isang gabay mula sa Diyos. Katulad ng ipinakita ng likas na pagnanais ng bata na tularan ang mga katangian ng kanilang mga hinahangang bayani. Ang tulak ng damdamin na ito ay dapat pagyamanin at ito ang tungo sa marubdob na pagnanais na tularan ang mga katangian ng ating tagapagligtas.
ang ipakita ang kaharian na kung saan ating pagmamahal at ang ating pananampalataya sa Kanya at ang maghanda para sa buhay para sa Kanyang kaharian kung sa lahat ay banal. Ang magiging bunga ng ganitong uri ng buhay ang mga mabubuting gawa ng bagong kasunduan na lubhang kaiba mula sa makabatas na gawa ng pagpapakita ng paniniwala at bahagi ng paglagong espiritual. Ito rin ang pamamaraan upang maisagawa ang mga bagay na nais ng Diyos maisagawa. Ang Kanyang bayan bilang Kanyang kamay at paa, mata at puso. Ang anumang gawa na hindi bunga ng pananampalataya ay walang hanggang espiritual. Sapagkat nagbubunga lamang ito ng mga pakinabang na lumilipas. Ang mga gawa na ginagawa sa ngalan ni Jesucristo at bunga ng pananampalataya sa Kanya ay magbubunga ng hindi maitatanging pakinabang. Ang mga gumagawa nito ay pagpapalain ng biyaya na magpapalakas sa Kanya ayon sa Kanyang pagsisikap at tutulong sa Kanya sa pagpapatuloy ng paggawa ng nagpapatunay ng Kanyang paniniwala. Ang mga nakatanggap ng pakinabang ng mga mabuting gawa na ginawa sa ngalan ni Kristo ay nakatanggap pinakamahalaga ng patikim na pag-ibig na naghihintay sa Kanyang kaharian. Kung siya rin mananalig. Ako ay ligtas sa biyaya ng Diyos kapag ang aking buhay, ang aking pagkakataon upang pumili at sa buhay ang aking pinili ay tapos na. O kaya ay dumating na ang ikalawang pagparito ni Kristo. Alinman ang mauna ayon sa Roma 10:19. Ang pangyayari kina Enoch at Elias ay dinala ng tuwiran sa langit ay pagpapahiwatig na yung mga nabubuhay pa sa pagbalik ni Kristo ay hindi daranas ng kamatayan. Alinman sa dalawa, ako ay haharap sa paghukom. Tanging ang Diyos sa pamamagitan ng Kanyang anak na nasa trono ng Kanyang kalwalhatian ang nakakaalam kung dahil sa mga taas at baba ng buhay, ako ay nananatili bilang bahagi ng katawan ni Kristo dahil sa pananampalataya at pag-ibig. Ang aking buhay ay husgahan hindi ayon sa aking mga naging tagumpay at kabiguan, kundi kung ako ay tunay na nagsikap nang dahil sa pananampalataya na mamuhay ng ayon sa halimbawa ni Kristo. Sina Adan at Eva ay inaasahan na sumunod sa isang utos na ibinigay ng Diyos kay Kristo bilang pagkikilala natin sa Kanya bilang tagapagligtas. Panginoon, mananakop, at kapag tayo'y nakagawa ng pagkukulang, ay muli tayong tumatayo at nagpapatuloy sa pag-ahon. Ang pahayag 20:12 hanggang 13 ay malinaw na nagturo ng ating pananampalataya na hahatulan tayo sa ating mga gawa. Ang sabi, tanging isang buhay, anumang sandali, ay magwawakas. Tanging ang mga ginagawa para sa Diyos ang mananatili. Ano ba ang bahaging ginagampanan ng biyaya ng Diyos sa ating kaligtasan? Ang biyaya ay ang enerhiya ng Diyos na inilaan para sa tao upang siya ay gawing banal para sa kaharian. Hindi tayo maaaring makibahagi sa kalikasan ng Diyos.
Subalit sa pamamagitan ng kanyang enerhiya ay ginawa tayong banal batay sa ating pakikibahagi. Ang gawang tama o kaya ay pagsisikap na gumawa ng gayon ay kaagad-agad na tinutugunan ng Espiritu Santo na siyang nagkakaloob ng biyaya batay sa ating pagsisikap. Kung wala ang biyaya, ang paglago sa imahe ni Kristo ay hindi magagawa. Ayon kay Gregorio ng Nisa, ang sabi niya, ang biyaya ng Diyos ay hindi makararating doon sa mga tumatakas palayo sa kaligtasan. O kaya ang gaano mang kabutihan ng tao ay magiging sapat sa sarili nito upang maitaas sa isang tamang pamumuhay yung mga kaluluwa na hindi pinagkakalooban ng biyaya. Subalit kung ang pagiging mabuti na mga gawa at ang biyaya ng Diyos ay maging magkasama sa isang kaluluwa, ang mga ito ay siyang magpupuno para isang pinagpalang buhay. At sa oras ng paghuhukom, ang biyaya magpupuno para sa mga pagkukulang noon ng mga tao nung nabubuhay pa sila, na kung titimbangin ay nagpakita ng pananampalataya. Tayo ay tinatawag ng Diyos na maging ganap bilang pagtulad sa ating Panginoon upang mapatunayan na tayo ay magpapatuloy na magsikap sa abot ng ating makakaya. Ang kanyang biyaya ang may pagkahabag na magpupuno sa mga puwang. Kung kaya tayo ay dumadalangin ng ganito, creation, Panginoon, maawa ka. Ang bahaging ginampanan ni Kristo sa ating kaligtasan ay ganap. Ginawa niya ang kinakailangan upang ang ating pakikipag-kaisa sa Diyos ay muling maganap. Ang ating bahaging ginagampanan ay personal. Ang ating sariling espiritu na ayon sa sinulat ni San Pablo, ayon sa kumikilala sa Kristo bilang Mesiyas at nagpapakita ng pananampalataya sa antas ng misteryo sa pamamagitan ng pananalangin, binyag, kumpil, Eukaristya, di pa bang misteryong sakramento ng ating iglesia. Ang ating panlabas naman na anyo ay nagpapakita ng pananampalataya sa antas ng moralidad sa pamamagitan ng pagpapakita ng pag-ibig sa kapwa na nasa isang tamang pakikipag-ugnayan sa Diyos. Sumusunod sa halimbawa ni Kristo. Ang ating kaligtasan ay magiging ganap. Isa ng ganap na pangyayari kapag tayo'y namatay na. Ang ating kaluluwa ay agad-agad nahaharap sa paghuhukom at atin nang matatanggap ng hindi pa kasamang ating katawan ang patikim niyang pinaghandaan. Tulad ng isang panaginip habang natutulog, kung ang pananampalataya kay Kristo ay nagpapakita ng paghahangad ng pakikipagkaisa sa Kanya sa pamamagitan ng pagsunod, ating mararanasan ang kaligayahan sa piling niya. At saka sa ikalawang pagparito ni Kristo, tayo ay muling bubuhayin na may bagong katawan at tungo sa ganap na kaharian. Kung pipilitin na magbigay ng isang maikli ngunit kumpletong sagot sa tanong na ikaw ba'y ligtas, ang maikli at pinakatamang tugon ay sa biyaya ng Diyos ako'y iniligtas. Lumalago sa pagiging pinapaging banal sa pamamagitan ng pamumuhay na may pagsunod kay Kristo upang patunayan ang aking pananampalataya at pag-ibig na isa ring paghahanda para sa buhay sa kalangitan. Subalit kinakailangan na tayo ay magsumikap na magkaroon ng ganap na pagkaunawa
sa malawakang saklaw ng bahagdan ng pamamaraan ng kaligtasan at maging handa at may pananabik na ibahagi ang nagbibigay buhay na kaalamang ito sa iba. Ang gawang ito ay siyang pinakadiwa ng uri ng pag-ibig na ginawa at itinuro ni Jesus. Ang dalang panganib ng paniniwala sa kagyat na kaligtasan. Mayroon ng mga nagpapahayag ng tinatawag na konsepto ng kagyat na kaligtasan na labag sa mga ipinangangaral ng sinaunang iglesia. Kung kaya ganun rin sa teolohiyang Orthodox. Kanilang ginagamit na batayan mula sa Biblia ang Roma 10:9. At ito ang sinasabi, kung ipahahayag ng iyong mga labi na si Jesus ay Panginoon at mananalig ka ng buong puso na siya'y muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Na ang tanging daan ng kaligtasan ay sa pamamagitan ng pananampalataya kay Hesukristo bilang tagapagligtas, ay hindi bagay na pagtatalunan pa natin. Ang pananampalatayang Orthodox ay maiiba lamang doon sa iba kapag sila'y naniniwala na ito ay biglang nagaganap, na kinakailan lamang na bigkasin ng labi ni Jesus ay Panginoon, ang maaring magpakita ng uri ng kasigasigan na kapwa kahanga-hanga at nakakatakot. Kahanga-hanga sapagkat nagpapakita ng pananampalataya na tulad ng isang bata na may lakas ng matibay na pananampalataya. Tulad ng ipinakita ni Pedro nung ipahayag niya na si Jesus ay anak ng Diyos na buhay, na nagtulak sa Panginoon na mangako na itatatag niya ang kanyang iglesia na kasintatag ng bato na pananampalataya. Nakakatakot sapagkat iyong mga napapasama dito ay alinmang madala sa kapayakan ng mensahe o kaya naman makasugat ng damdamin dala ng kapusukang kaugnay nito. Mayroon silang marubdob na pagsisikap na maging kalugod-lugod sa Diyos. Subalit mali ang batayan. Yan ay ayon sa Roma 10:2. Ang pagiging payak nito ay maaaring magdulot ng hindi pagbibigay pansin sa pangangailangan para sa pagpapatuloy sa pamamaraan ng pagpapaging banal. Sapagkat ang paniniwalang ito ay nagpapalakas sa matinding paniniwala na iyong nais na kilalanin sila bilang mga Kristiyano, subalit ayaw na mamamuhay tulad ng mga pinangaral ni Kristo. Sila ay malayang sundin ang mga pamamaraan ng daigdig. Habang may buong paniniwala na sila ay mapupunta sa langit kapag sila ay namatay. Nakatitiyak na dahil sa si Kristo ay namatay para sa mga makasalanan, ay hindi na kinakailangan pang gumawa ng kahit ano, kundi ng kanilang nais gawin. Sa kabilang banda, ang kapusukan na yung mga nagpapahayag ng paniniwala sa kagyat na kaligtasan, na kadalasan ay nagpupumilit na ang lahat ay dapat maniwala ng tulad ng sa kanya, ay maaring magdulot sa iba na kumontra at isara ang kanilang mga isipan ng tuluyan para sa ganitong bagay.
Alinman sa ganyang pangyayari, si Satanas ay nagtagumpay sa kanyang layunin. Yan ay ang pabagalin o kaya naman ay pigilan ang paglagong espiritual. Ang hindi binigyang linaw na pahayag na ako ay ligtas ay nagpapaalala rin sa atin na sa ating naging ugali tulad ng Pariseyo na ang tinig ay umaalingaw sa pagpupuri sa kanyang sarili at sa kayabangan at sa kawalan ng kababaang loob. Yan ay tinuligsa ni Kristo. Ang mapagising kalooban naman na maniningil ng buwis. Yung tax collector na yan sa Biblia na hinampas ang kanyang dibdib at bumubulong na, O Diyos, maawa ka sa akin na makasalanan, ay pinuri ni Jesus na nagsabi, sapagkat ang sino mang nagpapakataas ay ibababa at ang nagpapakababa ay itataas. Lucas 18:9-14. Ang kasulatan ay maunawaan lamang ng tama sa pamamagitan ng kabuuan nito at hindi sa mga bahagi lamang na wala kang kasamang kahulugan. Ang ipilit na bigyang kahulugan ng isang pangungusap ayon sa literal na kahulugan ng bawat salita ay pagtanggap sa letra lamang at hindi sa diwa, na siyang nagiging dahilan kung kaya ang bayang Hebreo ay hindi tatanggapin ni Kristo bilang kanilang Mesiyas. Upang higit na maunawaan ang Roma 19, kinakailangang alalahanin natin na si San Pablo ay nagpapahayag sa mga Hudyo sa Roma at sumusubok na tulungan sila na maunawaan nila na sila ay hindi na kinakailangang maging nakasandigpas sa batas ni Moises upang makamit ang kaligtasan. Ang kautusan ay hinalinhan na ng tipan ng dugo kung saan ang pananampalataya kay Jesucristo bilang tagapagligtas ang tanging batayan. Jeremiah 31:31-34. Subalit malinaw na ipinaliwanag rin ni Pablo sa Roma 3:31 na ang kautusan ay hindi pinawalang bisa ng pagparito ni Kristo, bagkus ay ginawang ganap tulad ng malinaw na makikita sa mga salita mismo ni Jesus sa Mateo 5:17. Kinakailangan tayong lumago ayon sa wangis ni Kristo. Ang mensahe ng aklat ng Roma, kung titingnan sa kabuuan, ay kung tunay tayong naniniwala na si Kristo ay ang tagapagligtas. Matututunan natin na tanging sa pagsusumikap na mumuhay ng katulad ng sa kay Kristo, may pakikita ang ating pananampalataya at tayo ay maliligtas. Panghinaharap yan. Ang pagtulad kay Kristo ay kabibilangan ng pagmamahal sa kapwa. Ang lagom ng 10 utos at ng pautusan. Nangangahulugan ito ng pagkakaloob sa ating sarili para sa kapwa tulad ng kanyang ginawa para sa atin.
Nangangailangan din ito ng pisikal at espiritual na pakikipaglaban. Kung kaya tayo ay hinihimok ni San Pablo na magpakasakit tulad ng isang kawal at makibahagi ayon sa mga patakaran tulad ng isang manlalaro. 2 Timothy 2:3-5. Isuot ninyo ang baluting kaloob ng Diyos upang mapaglabanan ninyo ang mga lalang ng dyablo. Efesos 6:11. At may takot ang panginginig na magpatuloy kayo sa paggawa hanggang sa malubos ang inyong kaligtasan. The Philippians 2:12. Kanyang binigyang diin na kung iniibig natin si Kristo, ang pagligligtas sa atin ay higit na malapit ngayon kaysa nung tayo magsimulang manalig sa Kanya. Roma 13:11. At ito'y nangangahulugan na kung tayo ay namumuhay kay Kristo, nakikipag-isa sa Kanya sa pamamagitan ng binyag, Eucharistia, at sa pagsasabuhay ng pananampalataya, tayo ay higit na napapalapit sa pagkakamit natin ng kaligtasan. Na matitiyak lamang kapag ang buhay natin dito sa lupa ay nagwakas na at natapos na ang ating pagsubok, dala ng ating pananampalataya. Habang tayo'y nabubuhay pa, tayo maaring maligaw ng landas patungo sa Diyos. Subalit ang mananatiling tapat hanggang sa wakas ng ang siyang maliligtas. Matthew 13:13. At magkakamit ng putong ng buhay mula mismo kay Kristo. Ang konsepto ng kagyat na kaligtasan ay kilalang formal na tinatawag na pagpapawalang sala sa pamamagitan ng pananampalataya lamang. Ang teolohiyang Orthodox ay nagpapatibay ng pananampalataya ay pinapawalang sala, ginawang walang sala ng mapagligtas na mga ginawa ni Kristo. Subalit nagbibigay diin ng higit pa sa pagpapawalang sala, bagkus ay sa pagpapaging banal dahil sa pananampalataya sa pamamagitan ng biyaya at hindi tinatanggap ang salita o salitang lamang na nakasandig sa paniniwalang hindi na kinakailangan pa ang gawa o pagkilos upang patunayan pa ang pananampalataya. Si Martin Luther ay isang dating paring Romano Katoliko na nagbigay diin sa pagpapawalang sala sa pamamagitan ng pananampalataya lamang dahil sa kanyang mabigat na pagkabahala sa legalistong higit pagbibigay pansin sa gawa na nakapasok na sa teolohiya ng Iglesia Romano na nagsimula noong ika-16 na siglo sa pagbebenta ng indulhensya na nagbibigay ng kaisipan na maaring bilhin ang kaligtasan. Ang pangamba ni Luther ay may batayan at ang kanyang layunin ay mabuti. Subalit ang kanyang teolohiya na siyang pinagsimulan ng Reformasyon Protestante ay siyang naging dahilan ng pagkasira ng mahalagang ugnayan ng ipinahayag na pananampalataya at mga kinakailangang bahagi ng buhay na tulad ng kay Kristo. Sa pagpapawalang sala sa pamamagitan ng pananampalataya lamang ay kadalasan ay sumasakop sa dalawang pananaw. Matapos ang pagpapahayag ng pananampalataya, ang mabuting gawa ay kusang nagiging bunga, ngunit hindi kinakailangan para sa kaligtasan o ang Espiritu Santo
O kaya naman, matapos ang pagpapahayag ng pananampalataya na itinuturing na biyaya ng Diyos, ang Espiritu Santo ay magsasagawa ng pagbabago sa buhay ng isang tao at magdudulot sa kanya na lumago sa wangis ni Kristo. Ang naunang pananaw ay hindi malinaw. Kulang sa kinakailangang kaunawaan para madali ang pagkilos na ituro ng sinaunang iglesia. Nakalulungkot, kadalasan tayo ay hindi agarang gumagawa ng mga kinakailangang gawin. Maliban na lamang na nakita natin ang lubhang pangangailangan nito. Ang huling pananaw naman ay nag-aalis ng anumang gawain sa atin na inaatang lahat sa Diyos at nag-aalis naman sa kabuluhan ng malayang kalooban o free will. Sa kabaligtaran ng luma at ng bagong tipan mula sa mga halimbawa ni Adan at Eva hanggang sa bulag na lalaki na inaibalik lamang ang paningin matapos siyang sumunod sa utos ng Panginoon na pumunta at maghugas sa deposito ng tubig sa Silo. John 9, verse 7 to 11 ay nagpapakita ng katunayan ng plano ng Diyos para sa ating kaligtasan sa pamamagitan ng pananalig kay Jesucristo bilang tagapagligtas ay siyang umiiral. Subalit nangangailangan na isabuhay natin ang ating pananampalataya at mapaisailalim sa kanyang paghatol. Ang aklat nang bumabanggit ng mga pangyayari kung saan ay nakalupig sila ng mga kaharian, gumawa ng matuwid at nagkamit ng mga pinangako ng Diyos, nagpatikom sila ng bunganga ng mga leon, at dahil sa kanilang pananalig sa Diyos, isang kasaysayang di malilimot kailanman ang kanilang iniwan, ayon sa Hebreo 11:32 hanggang 39. Hindi lamang sila basta ipinahayag ang kanilang pananampalataya. Pinatunayan nila ito sa pamamagitan ng kanilang buhay, ng kanilang mga gawa. Ang daan upang patunayan ang pananampalataya. Ang pinakamahalagang bahagi ng ating gawain para sa Diyos at ang daan upang ipakita ang pananampalataya at pag-ibig kay Kristo ay kapwa sa pisikal at espiritual na paraan. Pakainin ang mga nagugutom, painumin ang mga nauuhaw, tanggapin ang mga dayuhan, bihisan ang mga walang kasuotan, paglingkuran ang mga may sakit at dalawin ang mga nakakulong. Si Jesus mismo ang nagturo sa atin na kapag tayo tumutulong sa mga nangangailangan, tayo naglilingkod sa Kanya. Hindi ito nangangahulugan ng paminsan-minsang gawa. Ang pagsasagawa ng gawain para sa Diyos ay kinakailangan maging bahagi ng buhay. Buhay na kay Kristo. At dapat maging kabahagi ng lahat ng parte ng ating pang-araw-araw na buhay. Kinakailangan nating laging isaisip ang katanungan sa ganitong pagkakataon, ano ang gagawin ni Jesus? At pagkatapos ay dapat tayong magsikap na mamuhay na naayon doon. Kung ang Kristiyano, sabi ni Aba Agaton, ay palaging isa sa isip sa lahat ng sandali, ang paghuhukom, matatapos ang kamatayan, hindi siya magkakasala ng ganon kadali lamang. Sinabi ni Jesus na kung tayo hindi sa Kanya, tayo ay laban sa Kanya. Na nangangahulugan ng kaharian ay kinakailangan masusing pagsumikapan natin. Ang pagwawalang bahala ay katumbas ng pagpawalang halaga. Ang pahayag 3:16 ay nagbabala na ang Diyos ay isusuka ang mga walang sigla sapagkat hindi sila nagpakita ng kanilang mga paninindigan. Binigyan tayo ng Diyos ng buhay upang pumili at ipakita ang ating pinili sa pamamagitan ng lahat ng ating gawa at mga pasya.
Ang ikalimang kabanata ng Roma ay naglalahad ng kalooban na maaring mapa sa atin sa pamamagitan ng pananampalataya kay Hesukristo. Subalit ang ika-6 na kabanata nitong Roma, sulat ni San Pablo sa mga taga-Roma, ay nagpapakita ng bagong buhay na kinakailangan nating lakaran tungo sa kabanalan at buhay na walang hanggan sa piling ng Diyos. Roma 6:22. Ito ay nagsasabi sa atin na dapat tayo ay maging alipin ng Diyos. Ang sabihin na kinakailangan nating patunayan ang ating pangako kay Kristo ay hindi pagpawawalang halaga sa katotohanan ng kaligtasan ang ay kaloob ng ating Diyos. Walang anumang halaga ng salapi ang maaring makabilis sa kaligtasan at wala tayong anumang mabibili o kaya matutumbasan ng gawa. Noong mga tumanggap nito, ang kaligtasan ay kaloob. Sa ilalim ng tipan ng Diyos sa dugo, ang kasindak-sindak na kaloob na ito ay ibinibigay doon sa mga namumuhay na nagpapakita sa pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Ganun man, sila hindi karapat-dapat sapagkat kinakailangan na tayo walang magawang anumang kasalanan tulad ni Jesus upang matamo ang kaligtasan. Ang mga gawa na bahagi ng buhay tulad ng kay Kristo ay hindi lamang nagpapakita ng pananampalataya kundi nagdudulot at nagpapakita ng paglagong espiritual na hindi magaganap kung walang gawa. Ang buhay espiritual ay tulad nito, buhay na gumagana sa antas na espiritual, sa panalangin, sa pagbubulay-bulay, sa mga makatotohanan ng Diyos, pagtuturo ng kanyang mga aral, pagsasagawa ng kanyang gawain, pagbibigay ng ating panahon, kakayahan at pagpapasabuhay ng pananampalataya at pagpatuloy sa paglago sa wangis ng Diyos at makalikha ng mayaman at kalugod-lugod na pakikipag-ugnayan sa Kanya patuloy na lalago habang panahon. Ang ganitong ugnayan ay makikita sa pangalan na Kanyang isinulat sa puting bato, ng Kanyang ibigay sa bawat isa, na Kanyang inibig sa pagpasok nila sa kaganapan ng pagpapaligsahan, sapagkat ang bawat uri ng pakikipag-ugnayan sa Diyos ay magiging pansarili, ibinabahagi lamang sa Diyos. Si Gregorio D'Aquila o Saint Gregory the Great, ang pangyayari na nagbukas sa pintuan ng paraiso. Ayon sa kanya, gaano mang kaganap na mamuhay noon ang mga ninuno bago ang pagparito ng ating Panginoon, hindi sila dinala sa kaharian hanggang sa binuksan ni Kristo ang pintuan ng paraiso sa pamamagitan ng kanyang kamatayan. Sila ay bumubulong-bulong sapagkat sila ay namuhay ng ganap upang makapasok sa kaharian. Subalit kinakailangan na sila ay maghintay ng matagal bago sila makapasok doon. Sila ay nagpakahirap sa ubasan. Subalit ang lugar ng Hades, gaano mang kapayapa ang pinagdalhan sa kanila matapos na sila ay mamuhay ng ganap. Matapos lamang ang napakahabang panahon sa Hades bago sila sa wakas ay narating ang kaligayahan at kaharian. Tayo naman samantala na dumating sa ika-11 oras ay bumubulong-bulong, hindi dahil sa ating mga gawa, sapagkat dumating sa ika-11 oras ay matapos ang pagparito ng tagapamagitan. Agaran tayong dinala sa kaharian matapos ang ating paglisan
mula sa ating katawan. At tinanggap natin nang hindi na kailangan maghintay pa ng matagal yung tinanggap ng mga sinaunang mga ama matapos ang mahabang paghihintay. Ayon naman kay San Juan Crisostomo, sa paghahatol, matapos isaalang-alang ang lahat ng mga bagay at buong pusong paniniwala sa mga ito, na matapos ang kasalukuyang buhay na ito, tayo ay haharap sa nakatatakot na hukuman na tayo magsusulit para sa lahat ng ating mga ginawa. Na tayo tatanggap ng kahatulan at pagdurusa, ang kaparusahan kapag tayo ay nagpatuloy sa ating mga kasalanan. O kaya naman sa kabilang banda, tayo ay tatanggap ng putong at hindi mabilang na mga mabubuting bagay kung sa ating maikling buhay tayo ay may pagpapahalaga sa ating kaluluwa at ating sasalain yaong mga nagpapahayag ng laban dito. Tayo ay lumalakad sa landas ng kabutihan upang habang tayo ay may payapang kalooban, nahaharap sa hukuman, ay ating tatanggapin ang mga mabubuting bagay na kanyang ipinangako sa atin. Sa biyaya at awa ng ating Panginoong Hesukristo, at nasa kanya ang karangalan at kapurihan ngayon at magpakailanman. Amen. Nang siya'y malapit na mamatay, ang banal na si Agaton ay 3 araw na natiling hindi kumikilos sa kanyang higaan. Bukas ang kanyang mga mata at nakatingin sa kalangitan. Nang 3 araw, nang bahagyang umayos ang kanyang kalagayan, ang kanyang mga alagad na mga nakapalibot sa kanya ay humiling sa kanya na sabihin kung saan ang kanyang kaluluwa noong nakalipas na mga araw. Sa harap ng paghuhukom ng Diyos, kanyang pabulong na sagot na may panginginig. At natatakot kayo, Padre? May pagkabahalang tanong ng kanyang mga alagad. Sinikap ko na abot ng aking makakaya na sundin sa buong buhay ko ang mga kautusan ng Diyos. Subalit ako isang tao. Paano ko malalaman kung nalugod sa akin ng Diyos? Tugon naman matinding kasakitan niyang banal. Hindi ba kayo nakatitiyak ng inyong mabuting gawa ay nakalugod sa Diyos? Tanong na may pagtataka ng mga monghe. Malibang ako ay nasa harapan ng Diyos, hindi tugon ng banal. Sapagkat ang tao ay humahatol gamit ang isang panukat at ang Diyos naman ay ng iba pa. Ang kapatiran ay marami pang bagay na nais itanang para sa kapakinabangan ng kanilang kaluluwa. Subalit ang banal ay sumenya sa kanila na huwag nang magsalita pa. Ako ay may pinagkakaabalahan, kanyang bulong. Ang kanyang mukha'y biglang nagliwanag. Nakita ng kanyang mga alagad na siya'y umalis sa walang kabuluhang mundong ito tungo sa buhay na walang hanggan, na may katuwaan na tulad ng nadarama ng isang maglalakbay tungo sa kanyang minamahal na kakilala. Yan po si Archimandrite Chrysostomos, the ancient fathers of the desert. Maraming salamat po sa inyong pakikinig hanggang sa muli nating pagkikita. Sumatin nawang ating Panginoon, ating pagmamahal ng ating Panginoon. Amen.